Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang maaaring nga na pong bumagsak ang Golden State Warriors sa ika-9 seed sa standings at ang balitang jackpot nga na po talaga ang Los Angeles Lakers sa kanilang trade. Inanunsyo na nga po noong nakarang araw na 10 araw na naman nga pong mawawala si Stephen Curry sa lineup ng Golden State Warriors sa patuloy para naman na pananakit at pamamaga ng kanyang nadaling tuhod. Kaya isa na naman nga po itong napakalaking dagok para sa koponan ng Golden State Warriors na magkakaroon nga po ng napakahirap na game schedule sa mga susunod na araw sa pagharap nila sa mga pinakamalalakas na championship contender sa Western Conference. Alam naman nga po ninyo na matagal na nga pong pinanghahawakan ng GSW ang kanilang pwesto sa 8 seed. Ngunit dahil nga po sa tuloy-tuloy nilang pagkatalo at sinabayan pa ng pagkawala ng kanilang mga key players, ay hindi nga po talaga malabo na magdedelikado pa sila na mahulog sa ika-9 seed o 10 seed sa West kapag natalo sila sa kanilang mga susunod na game kontra sa mga contender. Bagamat man nga po may ilan sa kanilang mga players na nag-i-step up sa kanilang mga laro, ay napakaliit pa rin nga po ng kanilang tsansa na makasabay o ma-upset lamang ang mga ito sa kanilang magiging bakbakan. Sa ibang balita naman, puro papuri nga po natatanggap ngayon ni Luke Kennard mula sa mga fans ng Los Angeles Lakers sa pagkakaroon nga po niya ng magagandang performance sa team simula nang sumali ito sa kanilang lineup ng nagdaang trade deadline. Sa katunayan, sa loob nga po ng first 10 games nito sa Lakers, ay nag-average nga po siya ng 10.5 points at 2.5 rebounds per game sa kanyang 60.3% shooting sa field goal at 48.3% shooting sa 3-point line sa loob ng 24.4 minutes niya na playing time. At dahil nga po dyan ay isa na nga po siya sa mga maituturing na pinaka-consistent na key players ngayon ng Lakers, hindi katulad kay Gabe Vincent noon na bukod sa parating nagtatamo ng injury, ay napaka-inconsistent ng shooting. Kaya hindi na naman nga po naiwasan pa ng mga fans na ikumpara silang dalawa ni Gabe Vincent, na nag-average lamang nga po ngayon sa Hawks ng 4.8 points at 1.3 rebounds per game sa kanyang 35% shooting sa field goal at 24% shooting naman sa 3-point line.